magsiset kayo ng date bago yung deadline, gawin ninyo. Diba? At least alam ninyo na, sige, pag itong panahon, kailangan ito na yung ginagawa namin. Okay, pangatlo, yung madalian, won't believe, mahalaga. Ito yung mga pwede natin ibigay sa ibang officer. Ano po? So, kailangan na siyang gawin dahil loaded ka o meron kayong kailangan unahin, pwede nyo ipasa sa ibang officers. I-check nyo na lang. Ano po? At syempre, pag nakita ninyo na meron pang isa na event na hindi naman ganun kahalaga at ang schedule nyo ay puno na, ipagpaliban ang pagpunta. Kung yan naman ay schooling, sa cockpit o kaya session, merong urgent, yung muna, next week na lang ang baka may free time doon yung sino. Ano po? So, kapag yun ang gagawin natin, hindi nyo pwedeng sabihin na ay muna ako sa oras. Kasi, nalista nyo na yung mga dapat nyo gawin, di ba? Nalaman nyo na. Actually, ako ginagawa ko yan. Pag may mga dumadating sa amin every Monday, Friday, Monday, dumadating sa amin. Actually, araw-araw naman may dumadating sa amin ng mga trabaho. Pero inililista namin yan. Nilalagay namin ang schedule, lalo pag may mga due date. Pag mga urgent, hindi na namin para ipagpabukas pa yun. Dapat gawin na ngayon. Ano po? At kung meron din naman akong mga bagay na urgent yan, tapos may ginagawa ko, pinapasa ko na lang yun sa mga katrabaho po. O baka pwede gawin nyo to, check-in ko na lang. Tapos yung mga aya ng mga kaibigan ko, tapos loaded ako, next week tayo mag-schedule. Hindi ko kayo pwedeng unahin ngayon dahil ako ay may mga importanteng gagawin. Okay, so hindi pwedeng sabihin na, kulang ako sa oras. Time management lang po yan. Ano po? Saka tandaan nyo, nag-commit kayo Alam niyo na maglalaan talaga kayo ng oras sa kooperatiba. Binanggap niyo yung pagiging officers. So, alam niyo na may obligasyon kayo. Kaya huwag natin gawin dahilan yung kakulangan ng oras. Hindi sapat na pangangasiwa sa audit at pamamahala sa panganib. Sa pangangasiwa sa audit, yung audit natin, financial management, yung pagdating sa mga financial statement natin, o kaya mga result ng audit na meron tayong mga kailangan baguhin, hindi nyo ginagawa. So kapag yan ay binigyan na kayo ng findings ng audit committee, actionan agad. Kasi kung hindi yan a-actionan niya ng audit ng ethics committee sa kanang audit committee. Okay? Yung pamamahala ng panganib, sasabihin na, bakit paano nangyari pala na audit at ethics? Kapag kayo involved, board, dun sa issue at hindi nyo ina-actionan, pwedeng umaksyon si audit at si ethics ko. Pag nakita nila na 60 days o 30 days, hindi nyo ina-actionan na. Depende yan sa bylaws na nakalagay ko ng days. Pero alam ko 60 days na hindi nagalaw, ibig sabihin, hindi nyo pinapansin. Diba? Naka-agenda. O kaya, nakapasa na yung report at hindi pa rin pinapansin ng board. So, ibig sabihin, merong conflict of interest ata, kaya hindi pinapansin. So, pwedeng si audit at ethics committee na gumawa. Pamamahala sa panganib is risk management. Dapat kasi bilang board, alam niyo yung mga panganib na pwedeng kaharapin ng inyong mga kooperatiba. Ano yan? Dapat identify ninyo. Pag may disaster o hazard na padating, pwede calamity, o pwede human and loose, pwede fire, pwede pagnanakaw, pagdating sa human and loose, pag sa calamity, pwede lindol, ano pa, bagyo, pandemic. Dapat alam ninyo paano pamahalaan ng cooperative na pag dumadating na kayo sa ganong sitwasyon. O kaya, problema sa tao. Dapat alam din, kasi kasama yun sa risk. Kasama yun sa panganib. Yung tinatawag natin risk, yung pwedeng maka-apekto sa continuation ng operation ninyo. O maka-sira ng inyong kooperatiba. So, dapat identify ninyo. Magkakaroon dapat kayo ng isa pang dapat yung kabinan is business continuity planning na training. At risk management. Kung wala kasi kayong
pwedeng BCP na. Yung business continuity planning, kasi yung pangkahalatan yun. From human-induced to calamity o gawa ng nature na problema, i-discuss natin doon. Okay. So, yan yung mga issues and concerns o issues and problems. Ngayon, ano naman yung principles na gumagabay sa pamamahala? O, huwag kayong malito kasi may pito tayong principles ng cooperative, di ba? Diniscuss niyo yung Loisa. Tama ba? Kahapon. So ngayon, ito naman yung principles naman para sa governance. Okay, para sa pamamahala. So, una, ang isa sa prinsipyo ng governance, ang pinakamahalagang tungkulin ng Board of Directors ay pumili at pangasiwaan ng isang Chief Operating Officer o yung manager. Sa prinsipyo daw ng mabuting pamamahala, dapat alam ng board na isa sa pinakamahalaga niyang tungkulin is i-manage si manager, i-supervise si manager, i-guide si manager. Ano po? At dapat tama din yung mapipiling ng manager para wala kayong ihatid. Tama? Kasi kung mali, maghahatid kayo. Ano po? So, tatandaan po yan. Ano ba yung pangalawang prinsipyo? Pagdating sa mabuting pamamahala. Responsibilidad daw po ng management na tatakbuhin ang negosyo sa isang epektibo, mahusay at etikal na paraan upang makagawa ng halaga para sa mga parokyano. O yung shareholder value o stakeholder value na sinasabi natin at pwede niya mapataas o palaki yung kapital nang nagbibigay pa rin tayo ng serbisyo. So dito, ang responsibilidad ng management. Dapat daw po, epektibo. O, pag may binigyan kayo ng approved policy, alam niyo na magiging effective yung process na gagawin ninyo. Kasi kadugtong ng policy, management procedure, yun yung paraan kung paano ninyo i-implement yung polisiya in-approve. Diba? So, dapat daw po mahusay at syempre, ethical na paraan. Ano po, yung core values natin na andun pa rin. Tama, may professionalismo pa rin. Kasi meron naman tayo mga manager, pasintado sa mga manager ha. May mga manager tayo na hire na masungit pa, sabihin masungit. Bago ba yung papasok ang kliyente o yung miyembro, nagtataray na. O kaya tinatanong, hindi marunong sumagot ng tama o may respeto. Pag gano'n ang manager ninyo, meron ba kayong member na pupunta sa office ninyo? Katingin ninyo, wala. Aba, bagay gano'n ay susungitan lang din ako yun na pumunta ng office. Diba? Yung tipong mangungutang nandito ka na naman, bakit? Mangungutang ka? Hindi mo pa ka nababayaran yung sa, mangungutang ka ulit. Abay, maalim pa sa miyembro. At maalam pa din sa tao, magbabayad. Ano? So dapat hindi daw po, may respeto at ethical na paraan, professionalismo. Tatandaan ninyo din, management. Kung wala ho ang mga miyembro, wala kayo sa kalalagayan ninyo kasi hindi sila mag-iisip mag-business. Kaya parehas natin silang papahalagan. Sa member naman, dapat intindi ninyo na kung gaano kahalaga ang management. Kasi nga, kung wala sila, wala mong papatakbo ng business. Hindi din naman kayo kita. So sabi nga natin kanina, may relasyon. No? May relasyon sila. So dapat pahalagahan yung relasyon na yun. Okay, ikalawa. Ikatlo pala. Ayaw mapindot. Ayan. Tatlo. Responsibilidad ng management sa ilalim ng audit ng board at audit committee upang makabuo ng napapanahon at nababatay na sa katotohanan ng financial statement. Napakahalaga ho ng financial statement. So, manager, ugaliin na every month nakakagawa kayo ng financial statement at yun ang i-report natin sa board meeting. Bakit mahalaga yan? Dito nyo kasi nakikita kung kita o lugi. Kung effective ba yung proseso o yung procedure o management process na ginagawa ninyo. O yung polisiya mismo na ginawa ng board na inaprubahan naman ng GA kung yan ay tama o mali. Kasi doon magre-reflect yan sa financial statement. Diba? Kumikita ba tayo? Tumataklilik ba ang miyembro?
tayo? May overspending ba tayo? Mali ata ang approach natin sa pag-aalok ng serbisyo at produkto kasi dahil na kita. So doon pa lang, kapag buwan-buwan, napo-project na kagad kung meron tayong kikitain sa dulo. Kung may kailangan tayong i-adjust, 3 buwan na kayong lugi, ano bang gagawin ninyo? Matutuloy-tuloy na lang. I-assess. Pag ganun nakikita ninyo, parang hindi kumikita, pero para tayong palugi, parang kailangan natin ripasuhin. Magkakaroon tayo ng management review kasama ng board. Titignan yung mga proseso, kung ano yung ginagawa, yung mga pulisiya, saan tayo nagkakamali. Para may tama na agad. Pag wala kayong financial statement every month, may hirapan kayo i-project. O mahirapan kayong makita kung tayo ay epektibo pang cooperative o hindi. Okay. Pang-apat na prinsipyo. Pagdating sa pang-apat na prinsipyo, ito ay responsibilidad ng board at ng audit committee na kumuha ng isang independent accountant upang i-audit ang financial statement na inihanda ng management. So meron kayong gagawing monthly financial statement. Pagkatapos sa dulo, pagkatapos ng taon, magkakaroon kayo niya ng cut-off, na ito na yung cut-off, January 15, hanggang January 15 lang, na lahat ng transaction, ihahanda na natin ang mga financial statement natin, yung mga dokumento na reference doon, kung saan natin kinuha, mga libro, tapos resibo, kopya ng resibo ng co-op, di ba, meron ng certificate, ibabasa na natin sa audit, sa CPA natin, na mapipili po ng pinili ng ating General Assembly para mag-audit sa atin. Sisiguraduhin natin independent yung accountant. Ibig sabihin ng independent, hindi siya bias, wala sa pinili niya. Okay? Kasi para maiwasan natin yung pwedeng itago niya, o mali na, okay lang din sa kanya kasi sinabi ni manager na kupare niya, o kaya ni chairperson na kupare niya. Diba? Hindi natin alam kung ano yung pwede mangyari kapag hindi magkakaroon ng bias si independent accountant. Diyan papasok yung ikalimang prinsipyo na dapat daw po yung makukuha natin independent accountant. Gaya ng sinabi ko, totoong balaya at walang kasalungat na interest o conflict of interest. Wala siyang tikilingan. Ano po? Wala siyang pakikinggan kung ano yung resulta ng kanyang financial audit. Mas maganda yun kasi pag gano'n, makikita nyo kung saan talaga kayo may problema. Okay, ika-6 na prinsipyo, ang mga empleyado ay dapat tratuhin ng isang makatarungan at pantay na paraan. So, huwag naman masyadong salbahe sa mga empleyado. Ano po? Ibigay natin ang dapat ibigay, kompensasyon o benefits kung kaya. Yung working environment nila dapat maayos din. Kasi pag hindi nyo tinato sila ng tama, babalikan kayo yan. Kaya na lang ang nakakaisip na gumawa ng mali kasi pangit ang inyong trato. Sabi nga nila, maniwala ka sa karma. Kasi pagbalik sa'yo, doble pa. Diba? Imbis na kumita, nanakawan ka. Kasi, salbahe ka sa employee mo. Okay, mamamatay na ang laptop. Dito pala na. Sorry. Balik tayo. Okay. Pagdating po sa ikapito, meron pa ba ito? Yan. Ay, wala na. So, hanggang ika-6 lang pa ng prinsipyo. Sorry, nalilito na din si ma'am. Sa cooperative principles, 6, pagdating sa governance. Okay. Ito na yung sinasabi natin antas or sa English, level ng governance. Meron tayong individual governance, internal governance, at external governance. Individual, panloob, at panglabas na pamamahala. Yun daw po ang level natin. So, i-discuss muna natin yung tinatawag na individual governance. Upang maisagawa ang kanilang kolektibong tungkulin, ang mga individual na mga miyembro ng board at mga tagapamahala ay dapat magpanatili ng ethical na asal,
profesionalismo at dapat iisa lang ang sinasabi kapag may nagawa ng kapasyahan. So yan yung sinasabi ko sa inyo. Kung anong naging decision sa boardroom, paglabas, yun din na ang desisyon ninyo. Okay? Pati sa management, kung kayo ay nag-desisyon ng gano'n, lahat ng empleyado-oriented, yun ang sagot. Okay? Aliwanag po. Para naman maayos yung walang kalituhang mangyayari sa ating mga miyembro. Pag magkakaiba kasi ng paliwanag yan, nagkakaroon sila ng kalituhan. Ano ba talaga? Ano ba talaga, kuya? Sabi ni ate, eto. Ngayon, ikaw, eto. Alin ang susundin ko? Diba? Nalilito sila. Lagi din sinasabi dito, meron tayong profesionalismo at ethical na asal. Okay, huwag kakalimutan yan. Kasi yan yung pagkakaiba natin sa ibang kumpanya. Mahalaga na kapag tayo ay nagsisilbi sa ating mga miyembro, meron tayong ethical at professionalism. Okay, internal governance kasama din dito yung hindi tulad ng entidad ng pangunahing pagganyak ay kumita o sabay malito. Kung yan ay ang sasabihin lang yan, yung mga other businesses na ang gusto talaga ay profit. Sa kooperatiba kasi, ang gusto natin tugunan kung ano yung gusto o demand ng nakakarami. Kasi demokratiko tayo. Kung anong gusto ng ating mga miyembro, yun ang ating susundin. O yun ang ating titignan, baka sakaling epektibo. Ano po? So sabi nga namin, dito nyo gamitin yung pagiging tolerance at marites ninyo. Alamin kung ano ang pulso ng miyembro. Para kung gagawa tayo ng mga polisiya o yung ating paggagawa ng bagay-bagong negosyo, alam ninyo, natatangkalitin siya kasi based dun sa inyong nalagap na informasyon, gusto pala ng mga miyembro doon. Diba? Mahirap po kasi sabi nga natin, mahirap mag-business na hindi naman tatangkalitin kasi kakunti ang may gusto. Hindi kayo makikita na. Kasi ang pangunahing kliyente sino? Si members. So kung hindi natin sila susundin, anong mangyayari sa co-op natin? Wala. Diba? Hindi nila susundin yung iba pang polisiya natin, hindi sila susundin sa mga gustong mangyari ng kooperatiba, pagtangkilik, pagbibigay ng share capital, kasi nga, hindi nyo sila pinakikita. Diba? Ang mahalaga dyan, kung ano ang gusto ng ating mga miyembro. Pagdating naman sa external governance, lahat ng mga pinansal na institusyon ay inaasahang sumunod sa mga pamantayan ng transparency, auditing at financial na pag-uulat. So, dapat wala tayong itatago. Dapat din daw po matuto tayong mag-audit. Kaya si audit committee dapat masipag. Alam niyo, meron ako dati na yung problema. Co-op siya, teacher sila. Tapos, tinanong ko, nakwento na ba ito kahapon? Hindi ba? Kasi nalilito na ako, ang dami ko ng training. Actually, pang-anim na araw ko ito ng training. Linggo lang ang pahinga. Co-op siya ng mga teachers. Yung chairman, nakita ko isang beses pa lang. Parang 2 years pa lang sila in operation. Ginawa nila canteen. Ngayon, since hindi pa masyado sanay, ang nangyari, si chairman at yung canteen supervisor lang ang nag-aasikaso. Walang bookkeeper, walang ibang tao. Si chairman, na halos inaasikaso na niya si canteen. Siyempre, teacher, may iba pang inaasikaso, pamilyado, may supervisor. Yung ibang daw na member, ayon doon sa chairman, sinabi sa ibang members, wala masabi pa kailan sa officers. Ngayon, nung nagbigay ng pera, si chairman naman, siyempre, supervisor yung isa, walang nagbubukti. Mahirap ang atin, di ba? Bibili ka ng ng paninda, pinita. So, kung wala kang diskay, hindi mo maintindihan kung kumikita ka o hindi ka kumikita. Na yung mga produkto nila naka-inventory pa. So, gano'n, ang nangyari, magulo. Pero may naibigay na pera. Ang
miyembro at officers, kinukurakot daw ni chairman yung pera. Ang claim naman ni chairman, ma'am, sa totoo lang po, hindi ko na kailangan yan. Kung pag-uusapan mo natin ng pera, kumikita ako, mataas ang posisyon ng asawa ko sa government, sa Kapitolyo, bakit po kukuhanin ko pa yung kita ng kantin kung tutuusin, bariya lang siya. Para sa kanya na maganda yung intention niya is tulungan yung mga kapwa ng teachers na alam niya na umaasa sa kantin, sa bigay ng kantin, pandagdag. Kaya siya nagsakripisyo na sige, tuloy na natin. Tapos, sinisika daw siya. Pero sa totoo lang mo, kita ko na may kaya. Branded ang bag. Teacher, pero hindi mo ang teacher. Alam niyo po yung dating na may laki sa mayamang pamilya. Ganun yung dating niya sa akin. Tapos, nung nakita ko yung kotse, hindi ko na po sinadya na makita yung kotse kasi pauwi na rin ako. Tapos nakita ko sumakay siya. SUV. Puting malaki. Ang ganda. Parang tipong mga, kung ako escape ako, yun yung mga model na 3 to 5M na model. Yung SUV malaki. Sabi ko, naman. Based sa pagkakakilala ko dun sa chairman, na hindi naman niya pinagmalaki sa akin yung kotse, nakita ko lang, at marunong lang ako tumingin kung branded o hindi ang bag, tama nga naman siya. Isipin ko, papatulan niya yun? Di ba? Papatulan niya yung magkano laang, tapos ikasisira niya at ng asawa niya na nasa Kapitolyo. Sabi ko, sige mga puntahan ko kayo. Set ng meeting, nakaupo ako sa stage, upuan sa stage ng school. Tapos kasama namin yung principal. Nilahat nila, hindi po kami naniniwala na yun lang ang kita ng kantin. Piling po namin meron pang hindi binibigay sa akin. Kaya nasabi nung sa lalaki, may isa pang babae tumayo. Ganun din, paliwanag din, ganyan. Sige. Ang nakikita ko problema ninyo, sabi ko, is walang proper documentation. Wala kayong books of account, wala kong nag-manage. Hindi mo sapat na isang tao, yung magsusupervise, siya na nagluluto, siya na namamalike, lahat-lahat, siya na. Dalawa sila, isang tagahugas ata. Tapos yun, siya na lahat. So, sabi hindi mo kasi sapat na ganun lang. So, sabi ko, na-audit niyo po ba ang audit niyo? Sumagot. Isa pa ulit babae. Yun nga po, hindi na audit, hindi ko na walang dokumento, bla bla bla. Hindi siya. Okay. Sige ma'am, pwede po ba bang tumayo lahat ng audit committee? Kasi doon ang muna, di ba? Kasi kung na-audit nila yun, kailangan palang mag-hire ng bookkeeper, kailangan pala ng ganito, hindi nila pinag-isa yung chairman na sila lang ang nag-manage yung kantin. Siguro, yung mga accusations nila, malalaman natin kung tama o mali kasi may documentation. Yung documentation ni supervisor ay notebook lang. Nung nagsusupervise sa kantin, o bumili, pera, ganun lang siya, kita ng araw na to, ganun lang, simple. Para kung may tindahan. Sabi, tumayo. Alam lang, sino tumayo? Yung tatlong nagre-reklamo, tumayo. Sila yung audit. Diba? Gusto ko malaglag sa stage. At parang pinuhusan ng malamig na tubig. Panting ang tenga ko talaga. Nagpanting talaga ang tenga ko. Parang biglang umakyat lahat ng dugo sa ulo ko. Ang sakit ng ulo ko yung after. Kasi, ang lakas nitong magreklamo. Kayo pala may kasalanan. Diba? Kasi hindi niya ginawa yung auditing. Di kahit yung principal, napatingin. Napatingin sa akin, napatingin doon sa tatlong nagre-reklamo. Sabi ko, ma'am, sir, kayo pala ang audit committee. Bakit hindi nyo kagad nalaman
walang proper bookkeeping, hindi nyo kagad sinabi. Inantay nyo pa ng isang taon na operation ata yung kantin bago kayong gumanyan o 2 taon ng operation ng kantin bago nyo kayo magsabi na ganito yung problema. Dapat po kayo ang nag-audit. Dapat po kayo ang nagsasabi na dapat may proper documentation bababali na direksyon na ako. Alam mo, sagot sa akin? Akala ko namin papel lang yun. Sa pangalan ko. Sabi ko, teacher, ba itong kausap ko? Alam niyo yung ganun yung question ko. Mataas sa respeto ko sa teacher, dahil mga kamag-anak ko puro teacher, pero parang bumaba yung respeto ko sa kanila that time. Ay, sagutin ba naman ako na akala po namin ay papel namin at posisyon namin. Sabi ko, hindi ho. Sabi ko gano'n, unang-una, bakit ho kayo pumayag na mailagay ang pangalan doon? Kung yun ang inyong konsepto. Diba? Kayo, papayag kayo, lalagay kayo sa posisyon, tapos wala naman kayong gagawin. Ay kagaling ninyo. Hindi ko lang sabi, ma'am, nag-iisip? Teacher kayo? Kayo nga galing sa estudyante kapag wala yung sa organization sa classroom. Diba? Pinapagalitan nila. Minsan yung mga tao dun sa organization, sa officers ng classroom, pinilit lang din. Diba? Minsan na sabi, ikaw na mag-auditor. Gagawin mo na sa mat. Minsan, ginagano nila. Tapos kapag may pera, asan na report? Diba? Nakuutos din sila sa bata. Hindi na naman. So, huwag tayo dumating sa ganong klase. Kaya mahalaga po talaga yung auditing. Kaya sabi ko, masisipag talaga ang auditor. Yun ang pangontra ninyo sa board na medyo nawawala na sa landas ng kooperatiba. Tatandaan niyo yun. Pag maganda yun ang audit, huwag naman kagawin. Minsan naman, auditor, hinay-hinay. Marunong rumenda ng korte. Kasi baka naman sobra-sobra, hindi nyo tinatanggap ang paliwanag. Baka naman, imbis na maayos, bumulo. Kayo yung pangontra sa mga tipong naliligaw na ng landas. Pag-usapan natin hindi ang sabing transparency, compliance, and public accountability pagdating sa external governance. Siyempre, kailangan sa transparency, regular at tapat na komunikasyon ng mga gawain ng board sa mga miyembro, regulators at pangkalatang publiko sa diwa ng buong pagsisiwala. Kaya tandaan nyo, sa diwa ng buong pagsisiwala, wala kaming itatago, wala kaming i-skip na procedure o mga polisiyang hindi namin i-implement. Lahat yan, kung documented yan, gagawin natin lahat yan. Kung yan ay dapat ipakita, ipaalam. Pero huwag nyo naman ipaalam yung kasiraan talaga ng court ninyo. At panigurado, kapag kasiraan ang ibinigay ninyo ng pagiging transparency nyo, wala nang sasali sa inyo. Yung mga tipong meron kaming board na medyo kanina. Hindi siwalan ninyo. Ang buong katotohanan. Tama yung isa namin perfect. Ay away. Ang mangyayari niyan. Yung sa atin lang is yung buong proseso ng kooperatiba. Ipakita rin. Pero siyempre, kung alam niyo namang sala na talaga si board, members ninyo, dapat alam din yung mga tao. Para hindi na siya maiboto. O bigyan nyo na ng sanction o makaparusahan. Mga pinansyal ng pahayag na sumusunod sa pangkalatang tinatanggap na mga prinsipyo ng pagtutuos at mga lokal na regulasyon na pamantayan ay dapat bukas para sa mga kasapi at sa publiko. Dati financial statement, sana yan, napakita din. Kung kailangan yung usually na practice ng mga financial statement nakalagay sa bulletin board. Para kung may mga member na gustong sumilip, kita ba kayo po na to? Kita nyo. Pero ilalagay nyo doon, pag monthly, yun ay monthly pa lang, not official, not audited ka.
Kasi bago malaman na, hindi pa ito ibisan maaaring mabago to kapag may nakita pa si CPA na mali ang paglalagay ng account name. Diba? Baka nagkamali ka pa dito to, yung pala dapat. Ano po? Pero at least wala kayong tinatago sa kanila. Sunod, compliance. Ganap na sumusunod sa mga regulasyon at pambansang batas at makikipagtulungan sa mga regulators. So, kapag kayo ay ini-inspect, huwag kayo magagalit sa CDA. Kaya namin kayo ini-inspect para magabayan namin kayo kung tama o mali ang ginagawa natin. Kung mali, lumapit sa amin, tayo itatama natin, hindi namin. Kasi ang nangyayari minsan, lumapit sa amin, ini-expect kami ang gagawa. Hindi ho. Kaya natin, itatama natin ang parehas, igagay namin kayo. Pero yung sasabihin nyo na aasa na lang kayo sa amin sa pagtatama ay sana iyo. Ano, meron akong naging po, bakit sinisip ko ba't di sila nakapatungin? Kasi sabi ko daw, ay bibigyan ng draft. Ang akala nilang draft ay gawa na. Ay draft nga, di kayo template. Ang gusto nila, pag binigay ko sa kanila yung amendment ng articles and cooperation, ako na lahat mag-i-input ng pagbabago. Ay, hindi po. Sino kung dapat gumawa nun? Of course, kayo. Sabi ko, abay ma'am, ang usap natin, bibigyan ko kayo ng draft o template. Hindi mo ibig sabihin, akong gagawa niyan. Ako po ba may-ari ng co-op? Ako po ba ang officer ng co-op? Saka bawal mo sa amin, igagay lang namin kayo. Baka sabihin nyo, binayaran nyo pa ako sa paggawa ng amendments niyo. Hindi ako na may langlab. No, kahit ako nang tinanggap, dahil sa luhay daw kami. Minsan ganun mo. Lumalabas kasi na, ay ang CBA, ang daming pinagagawa sa amin. Sa totoo lang, kung sumali kayo sa CBA, sa co-op, at magparehistro kayo sa CBA, dapat alam at inalam nyo na yung mga batas na nakapaloob sa inyo. Kasi doon kami nakabatay. Kung anong sinabi ng batas na i-report ninyo sa amin, susunod kami. Check namin. Tatanggapin namin. Diba? Kung ano sinabi sa batas na kailangan yung gawin, hindi dapat gawin. Kasi hindi naman po namin i-inspect ang co-op ninyo, dadamihan kayo ng findings, sumusunod kayo. Doon kayo magreklamo, pag binigyan namin kayo ng findings, tapos hindi naman findings. Ano po? Maliwanag. Kaya dapat ang minamahal yung mga CDS ninyo. Kasi pag pinahal niyo yung mga yan, konting lambing lang, ma'am, may problema kami. Sagot agad. Ma'am, yung findings namin gusto namin itama. Ibibigay naman sa inyo yung tamang way sa pagtatama. Ano po? Ano pa? Tiyakin na ang kooperatiba ay nakakatugon o lumampas sa anumang may katuturang mga pamantayan para sa pinansyal na institusyon. Payo ko sa inyo, kung gusto ninyong manghiram sa labas at magkaroon ng mga grant galing sa iba't ibang program ng ahensya ng gobyerno, dapat mahusay ang documentation. Kung maganda ang inyong documentation, yung mga papel ninyo, bookkeeping ninyo, financial statement, tama, ang dali po makakuha ng mga grant at project sa ibang ahensya ng gobyerno, lalo kung kinakailangan talaga nila ng beneficiaries. At pagdating din po sa pagpapautang sa bangko, utang kayo sa bangko, madali din po kayo makakautang kasi lahat ng kailangan nila, meron kayo. Kesa yung kung kailan nila kailangan, saka na magkakaroon. Kaya na lang hindi ma-approve kasi walang dokumento. Ano po? Yun yung sinasabi dito. Dapat, lampasan nyo pa kung ano yung meron na o pangangailangan ng mga requirements ng ibang government. Para kung sakaling sinabi, kailangan namin ng ganito, kailangan namin ng ganito, kailangan namin ng ganito. Ang makapag-provide agad, ibibigay namin yung isang slot para sa isang proyekto. Kung baka, kung kailan na ang kailangan, saka nyo gagawin, ubus na yung slot, hindi nyo pa na ipapasa. Ano po? Kasi siya ginagawa nyo, pero
Ganun lang po yun. Pero nawala, napakadami ng grant. Nagtataka ako ba? Kapiluan ko po yung manager. Sabi ko, buwan ko na lang ini may ahensyang nakukuha. Ano bang ginagawa? Baka documentation namin, ang dali magpasa ng papel. Kasi naandyan na. O baga hindi na niya para i-prepare pa. O pag may nakita sa listahan ng grant, ng requirement sa grant, alam niya na kagad, na may Xerox na lang ang ibibigay. Kasi meron na sila. Di na ma-process agad. Na ibibigay sa kanila ang proyekto, nauuna sila. Kumpara sa mga kooperatiba kung kailan lang kailangan, saka lang gagawin. Alam mo yung ano yun? Nung in-inspect ko yun, 2017, sila ay small. 2017, small sila. Community-based sila. Ngayong 2023, alam ko, konti na lang large. Large na, 2023. Last ko silang in-inspect, 18 pala, 2018, 17. Pag hindi 17, 16 ko sila in-inspect. Tapos ngayon, large na sila. From small, small sila. Kakagraduate lang nila from micro noon. So, small sila, ngayon large na. Kasi nga, inayos nila ang documentation. Tapos yung mga grant na naibigay, ginamit nila ng tama. Lumaki yung pera nila. Pero kung hindi naman nila inayos yung mga grant na yun, wala din. Diba? Hindi din sila magiging large. Pero ginamit nila ngayon para stepping stone as large. Ngayon, sila na ang hinahanap. Sila na ang hinahanap ng government, ng ahensya. Kasi alam na ito kayang i-provide. Meron silang bagong proyekto, tapos wala pang nag-a-apply. Tatawagan na sila. Kailangan may project kami i-release, kailangan namin ng ganito. Mag-submit kayo kasi wala pong nag-a-apply. Diba? Sila na hinahanap. Noong una, sila ang nag-a-hanap. Ngayon, sila na ang hinahanap. Diba? Compliance. Sumailalim sa taunang paglabas na audit sa loob ng 90 days pagkatapos ng fiscal na taon. Sinabi yan ni Mang Noy kahapon. Tama mali. Audited financial statement kailangan matapos ng 90 days kasi saan ginagamit yun? Sa report at sa GA. Huwag mo kayo mag-GA na wala kayong financial statement. Kasi magpapatawag ulit kayo para i-approve. Kaya dapat 2 weeks before ng GA o 1 month before ng GA, okay na ang FS ninyo. Kasi isasama nyo yun dun sa invitation. Bibigyan nyo sila ng copy ng accomplishment report at proposed annual plan at budget accomplishment ninyo. Para pagdating na ng General Assembly, ma-check na yun nila. Tapos ang sabi dito ito po ay binabasa. Hindi ho ipinapatong sa mesa. Para ay pabukin. O kaya gawin ninyong pamay-tas. Kasi po, pagdating ng General Assembly, doon na ho kayo pwede mag-question doon sa nilalaman ng accomplishment report, ng financial statement, ng proposed annual plan at budget, pati yung mga report ng mga committee o kaya proposed na amendments na po ninyo. Pag ganun, alam na nila. Diba? Pagdating nila, pag-upo nila sa General Assembly, alam na ipipinpoint nila yung mga questions nila. Diba? Mas maganda yun. Kesa kung kailan General Assembly, sa kanya ibibigay yung financial statement na makukumahog silang basahin para malaman nila kung may mali o wala. Pwede ba bang questionin ang audited financial statement? Pwede yung questionin.
Tapos kung nakita silang mali, itatama nyo na yan sa susunod na General Assembly o yung ating financial statement. Kung nakita talaga, mali. Okay? 90 days, ha? Madalas, balik suriin ang audit na relasyon at isaalang-alang ang pagpapalit ng mga auditor ng hindi bababa ng 3 hanggang 5 taon sa isang makatwirang proseso ng DD. Bawal hong mag-audit sa inyo ang isang CPA na straight na 6 na taon. Hanggang 5 lang. Pero kung mas maganda, 3 ang taon. Ano po, magpapalit. Para yun ang pinili ng GA. Tapos ika-6 ng taon. Hindi nyo na dapat isasama yung auditor ng iyo dun sa meeting. Kasi pang-6 na beses na naka-audit ang po. Pero nyo kaya iniiwasan to? Minsan kapag sobrang sanay na yung co-op sa inyo, ay yung CPA sa inyo, hindi na niya nakikita yung mali. Ano po? Oo. Meron akong co-op na isa, nawawala ng isang 1.5 based dun sa, dati kasi kami nag-i-code sa Excel. Dati pa yun, 2017 ata yun. 16, wala pang online. Kami pa lang nag-i-code. Ngayon hindi ko mabalanse yung asset sa liabilities. Kulang ako ng 1.5. Saan kulang niya? 1.5 to. Kung ito ay nanakaw, abay, alam ba ganang co-op na nawawalan sila ng 1.5? Tumawag ako sa manager. Manager, ano ba problema ng financial statement kung hindi ko mabalanse? Sabi niya, babalanse yan. Ay siya, sabi ko gano'n. Asan ka? Sabi na sa office ko, kunin mo yung financial statement, balikan mo ako ng after 20 minutes. Balansihin mo yan. Pinabalansi ko ng mano-mano sa kanya. Tinawagan ako after 30 minutes na. Ma'am, nawawalan nga ako ng 1.5. Sabi ko, tawagan ng CPA ninyo. Asan si 1.5? Ano bang nangyayari? Di ba, magaling naman yun. Lagi namin kinukuha. Okay, ilang taon na ba yan sa inyo? Pabalik-balik lang, pinapapalingan namin ng tiga-3 taon. Kada 3 taon, papalitan. Tapos yung isasama ulit nila sa bidding, nananalo ulit. Sabi kayo, may kulang talaga ba yan? Sabi ko, paano yan? Tatak na ng BIM. Na-submit na po namin sa BIM. Sabi ko, bahala kayo. Hindi chinet na hindi. Kasi, ang sa akin ng pagkasal ng bahala kayo, hindi ko na mababawal sa BIM yun eh. Wala kaming magagawa dun eh. Dahil may pananangin mo na lang na hindi makita ng BIM mo na nawawalan kayo ng 1.5. Kasi kung hindi, re-audit. Sabi ko, ganito na lang gawin. I-re-adjust nyo na lang yan next year. Yung 1.5. Kaya sana nga, hindi makita ni BIR. Kasi nga, magkakaproblema kayo. Sa amin, pwede mo ipaliwanag yan. Kasi, pag ano na, ganito, ito po talaga. Ang nawawala sa kanila, nasa notes, yung 1.5 na lupa at building. O, bigla sila naghirap. Nawalan sila ng lupa at building. Hindi na isama lang sa notes of financial statement. So, hindi. Sabi, nalimutan daw i-attach. Ibig ko, nahimatay sa pag-a-attach na niya 1.5 ang nawala isang papel lang. Kaya, ang sinasabi ko doon, kampante sila dun sa CPA na yun. May relationship na sila na okay na to, sanay na sila na maayos, na ano. So, sa sobrang sanay na sila, pinirmahan na lang. Sabi ko, ano ba, binasa nyo ba ito? Pumirma lang kayo. Hindi mo po ang amin sa akin na pumirma lang. Eh, bumiti na lang sa akin. Sabi ni Iya, ano gagawin natin? Siyempre, hindi Iya yung sinabi ko doon kasi nasa Patangas ako. Hindi ko alam kung alain ko. Ano ba? Basta meron akong expression sa kanila na ano gagawin natin? Adjustment. Sinatinanong ko sa office anong gagawin, i-adjust ang pinag-adjust. Pero hindi lang sa
Panalangin ninyo hindi makita na biyaya. Mukhang hindi naman nakita. Kasi hindi naman ako binalitan na sila ay na-penalize. Okay, sunod, public accountability. Dapat na patuloy na maging pamilyar sa mga pananagutan ng mga ahensya ng pamahalaan. Hindi lang po CBA. Alam niyo dapat ang sa BIR, sa local government unit ninyo, sa business permit ninyo. Sawa niyo si Lole, dapat alam ninyo. Kasi kung hindi, sa amin walang problema, sa kanila, magkakaroon kayo ng penalty siguro. Ano po, baka utusan pa rin kayo. Utusan kami na ipasa kayo. Pwede yun. Kung may violation sila sa inyo, at sumulat sila sa aming ahensya nung kayo imbestigahan at i-request na kung mapapatunayan ay ipasara kayo, dahil kayo nag-violate sa ganung banas, na ang katumbas is pagsasara, di ba? May mga sanctions din po kasi. So may possibility na magkaroon ng hearing para kung tatanggalin pa kayo sa amin, ay masarado ba kayo o nasa pag-uusapan ng tuloy ng mga ahensya o ahensya. Okay? Kaya dapat compliant kayo. Layo sa amin. Kasi, pag hindi, alam niyo na mangyayari sa inyo. Wala na siguro. Okay? Structure, continuity, balance, accountability. Yan ang pinag-uusapan pang internal governance. Structure, composition ng board ay dapat add numbers, walang mas mababa sa 5 at hindi hihigit na 15. Ito na kailangan paliwanag yan. Pinag-usapan natin ng hapon. Pag sa alang-alang ay dapat ibinibigay sa pag-ikot ng mga direktor. O yan yun, tatanungin. Kayo ba ay meron ba sa inyong bylaws yung 3 consecutive term? Bawal na tumakbo sa ika-4? Parang mayor na. Tama po ba? Tanong terms sa mayor tapos mawakahinga, tapos pwede na ulit tumakbo. So, dapat magkaroon kayo ng policy sa gano'n. Kung makikita niyo sa bylaws niyo na meron kayo noon, magkaroon kayo ng polisiya na ilang taon mamamahinga. Ano po? 2 taon ba? 1 taon. Tapos saka ulit tatakbo. Okay? Pagkatapos sunod-sunod na umupo na times, 2 taon, 6 na taon na siyang naninilbihan sa kooperatiba, ano ang gagawin? Bababa o iaalaw? Decision niyo yan. At saka tingnan niyo po sa bylaws, baka nahandod. Palitan ng idea at pakikipag-usap sa mga pangkalatang kasapian ay hinihikayat sa taunang pangkalatang pulong. Sa General Assembly, hikayatin natin na magbigay ng opinion at idea ang ating mga miyembro. Ang taunang pangkalatang pulong ay dapat may sapat na pagkampanya upang matiyak ang sapat na pakikilahok ng mga kasapi. Ang tanong, pakinggan niyo ako. Sino-sino ang dapat bigyan ng imbitasyon? Yung mga members ba na merong karapatang bumoto lamang? O kasama yung mga pasaway natin mga miyembro? Lahat. Kasi nga, di ba sabi natin, para ikaw ay maging mix, kailangan umatin ka na Annual General Assembly. Paano kung hindi niyo ako bibigyan? Paano ako makakabawi? Paano maitatama na maging mix ako? Dun sa during General Assembly, hindi niyo ako binigyan ng imbitasyon. Hindi ko alam. Hindi ako makalit. Kasalanan ko pa rin ba yun? Hindi na. Kasalanan na yan ng kooperatibo. Okay? Dadating kayo sa panahon na madaming pasaway. So sana, hindi na. Pero nadating kasi sa isang kooperatiba na ang dami ng sakit ng ulo. So bibigyan ko pa rin sila
invitation. Meron mga cases sa amin na financial legal section, kaya nagre-reklamo ay hindi binigyan ng invitasyon. May plano palang tumakbo bilang officer. So, pumunta siya sa amin, sa legal, at inireklamo niya yung mga set of officers na involved sa pagbibigay ng invitasyon. Bakit hindi siya nabigyan ng invitasyon? Okay. Continuity. So, sinabi natin continuity, ito yung tuloy-tuloy. Dami nang nahihikap sa inyo kasi nahihikap na ako. Ano po? Tama po ba yan? Hindi naman po ako hihikap kung wala akong nakikita humihikap. Kayo! Bago ako mahawa sa inyo, mawawalan kayo talaga ng hikap kayo ng hikap, napahikap ako eh. Okay lang po. Ako yung ugali ko yun. Pag ako may nakita na humikap, automatic yung mukha ko na hikap din. Kaya alam ko pag may inaantok na. Okay. Sabi dito, pagdating sa continuity o tuloy-tuloy na takbo ng operasyon ng ating kooperatiba, una, ang board ay dapat lumikha ng mga estratehiya upang mapanatili ang competitiveness at sustainability ng kooperatiba. Uy, may pulo? Okay. Competitiveness at sustainability. Kailangan magiging competitive kayo. Darating ang panahon, may bagong kooperatibang uusbong o bagong business na parehas ninyong itatayo sa lugar ninyo. Kaya kayo bilang kooperatiba, mag-isip kayo, dapat competitive pa rin kami at sustainable kami. Ibig sabihin, tuloy-tuloy ang paglago at pag-unlad ng kooperatiba ninyo. Ano po? Sunod, dapat ang board daw po ay lumikha ng succession plan para sa mga directorial management. O, diba? Kinuwento ko sa inyo, si one-man team, wala siyang succession plan. Anong nangyari sa co-op? Namatay, muntik nang sumunod sa kanya sa langit. Yung co-op niya. Kasi, mamatay na din. Pero sinagit lang. Kasi wala silang plano. Hindi nila alam kapag nawala si ganito, ano na ang gagawin natin. Sino na ang uupo dun sa posisyon na yun? Sino na ang gagawa ng trabaho niya? Madali po ang turnover rate ngayon. Ang turnover rate po sinasabi ay yung resignation rate. Sa company na, ang taas ngayon ng turnover rate. Kasi madali na sila nakakahanap ng ibang trabaho. Sa co-op pa kaya na ang ating ipapasahod lang ay kung ano lang ang kaya ng ating co-op. Ano po? Kaya kailangan may succession plan. Sabi din ni Mang Loy sa kahapon, kapag pinaaral nyo, bigyan nyo ng kontrata. Di ka pwede umalis ng depende sa halaga ng training ha. Kung ang training ay medyo malaki, mga 3 years yan. O 2 years. Yung pera. O kapag naman medyo mababa, kahit 6 months o 3 months na hindi ka pwedeng umalis sa amin. Kapag silbihan niyo yung co-op na nagpa-aral at nagpa-training sa inyo, hindi yung pagkatapos ng training lalayasan nyo. Marami nangyari yan kasi may mga probinsya na nagbibigay o NC2 dati, may nagbigay sa Batangas na NC2 na bookkeeping. Nag-tie up with TESDA. So lahat ng bookkeeper inimbitahan sa buong probinsya ng Batangas. Tapos may nagreklamo sa amin, after daw makuha yung certificate, nilayasan sila. Okay, yun ang mali, kasi walang kontrata. Dapat, kahit 2 taon, 1 taon, magsilbi muna. At kung hindi mo kaya, at talagang gusto mo nang umalis, bayaran mo yung naging gastos sa training mo. Kung half year yan, half year din ang ginastos para dun sa training. Pare, 1 taon na kontrata, half year ka lang. O, bayaran mo kalahati.
ibalik mo sa co-op yung pinang-aral sa'yo. Hindi ka naman tatanggapin dun sa isang company kung hindi rin lang sa training na ibinigay namin sa'yo. Diba? Sa totoong buhay po, stepping down ako, lalo ng mga management courses. Graduate ng management courses. Stepping down ako. Kapag na-apply na sila, nakita nila, alam na nila, sa sila maghahanap ng mas malaking pagkat. Since maganda ang naging trabaho o maganda yung, kung susunod kasi sa documentation, ayos tayo eh. Madami siyang malalaman sa pagmamanis na isang business kapag galing ka sa Layasa. Gusto niyo ba kayong layasa? Ayaw natin ng layas, ayaw natin ng hinihatid, at ayaw natin ng tabakain. Ano pang ayaw natin? Dami ng pangalan. Ayaw bubuyog. Tama, yung mga bubuyog, ayaw din natin. Hey, baka wala na tayong hanisir. Wala nang bubuyog. Ano po? Ang board ay dapat daw po magbalangkas ng isang risk management plan. Diniscuss na natin ito ha. Dapat meron kayong mga pagpaplano para harapin ang mga panganib. Hey, balance. Pagiging balanse. Ang komposisyon ng board ay dapat sinisikap na isalamin sa ang democratic make-up ng mga kasapi at balansihin ang serbisyong pinansyal na nakahilingan ng mga kasapi. Kung nakita niyo isang babae dito kanina, taga-isla yun, Pulilio. Ako, Rolanda. Alam natin ng Pulilio, ilang municipality? Sino may alam? Ilan ang municipality? Lima po ba? Sige. Kayo nandito, pumunta naman tayo doon. Tingnan naman natin kung alam mo kung anong alam nyo doon sa bandang una. Mr. Ivan, ilan lang po 5? Pulilio, Bordeos, Pagnanuman, Panukulan, Muli. 5 ang munisipyo ng Pogi Island. Sila, yung secretary na yun, nasa Pulilio sila. Yung main office nasa Pulilio. Noong mga time na ako'y nag-inspect sa kanila, Bordeos pa lang ang satellite office. Tinanong ko nung una, bakit kayo nagtayo ng satellite office sa Bordeos, pero pwede naman siyang lakbayin ng 2 oras from Bordeos to Pulilio. Pero, alam nyo ba, yung 2 oras na yon, nung time na yon, ang 2 oras ko ay upong makikipag-away ka sa putik na kulay orange. Diba? Marketplace. Bago ka pumunta sa Bordeos. Ngayon, ang Bordeos, kaya nyo kuhanin ng 45 to 1 hour. Kasi na, sementado na. Pero nung panahon na yon, bago ka makapunta sa Pulilio, dapat may motor ka na ang motor mo hindi may stop dun sa mga putik na yun. Kasi ako nakaranas, habal. Kolektor nila. Ang gamit namin yung pag-tricycle na motor. Yun pa lang ang gamit. Hirap na kami. Diba? Bago kami makapunta, 2 oras talaga. Sabi ko, kasi hindi ko pa alam. First time ko pa, di ba ako nakakarating ng Bordeos ng time na yun? Inspection. Inspect ko yung main office. Tapos tatawid ako ng Bordeos para sa satellite. Di ba ako nakakatawid? Nandun pa lang ako sa main. Ewan kasi nahihirapan po yung mga naging members namin doon. Dati po kasi ang tinititer namin, Pulilio lang. May mga kamag-anak ko sa Bordeos, gustong sumali sa amin, nahikayat. So, dumami po ang aming miyembro sa Bordeos, lampas na po ng 500, so nagtayo po kami ng satellite doon. Para po, hindi na sila pupunta ng Pulilio kapag po sila ay mangungutan. So, okay, sige. So, doon narating ko nga, yun nga, sabi ko, sorry sa word, kaya pala talaga nagtayo ng satellite office. Wala akong magtatagang pumunta ng 4 na oras para lang mag-load. Kung ako yun,
Ay ako nagdadalawang isip. Pagkahanap na lang ako dun sa Bordeaux kung emergency na. Diba? Hindi mapaprocess. At 4 na oras ang kailangan ko balikan. 2 oras pupunta, 2 oras pabalik. Tapos, putik-putik ang kama. Ay baka yung emergency mo, patay na yung pasyente pagbayad sa ospital, hindi pa rin siya nakakamatay yung pera. So, yun yung sinasabi dito. Na lahat ng miyembro, sisikapin natin mabigyan ng servisyo. Wala tayong titignan na porket nandito lang yung mga members sa Tolilio, sila lang ang mabibigyan, hindi kasama yung hotels. Ginawa nila, nireplicate nila yan sa lahat ng munisipyo. So, may satellite offices sila 4. Panukulan, Bordeaux, pat na naman nito. Kasi may mga memories na rin sila doon. Tapos, yung demographic makeup na sinasabi, sa 5 municipality, kahit hindi isang board na nakukuha nila. Bakit? Para kung sakaling may concern, madali na siyang maparating sa board kasi meron kayong representative na board sa bawat munisipyo. At tuwing board meeting, nasasabi ng mga officers na yan kung ano ang problema sa bayan. So, balance. Wala tayong pinipiling lugar na ang pakikinggan lang natin o ang kukuhanin lang natin officer ay nasa Pulilio kasi ang office nasa Pulilio. Diba? Para masilbihan lahat yan, bigyan nyo ng tigil-tigil. Ganun din naman po sa inyo. Kung saan hindi naman po ganun kalalayo, i-make sure lang po natin na kung malalayong barangay o, kuha tayo ng ilang officer. Para kung sakaling pagdating doon sa mga usapin na hindi natin alam na hindi pala na ibibigay doon sa dulong barangay ng mga members nila, alam ng officers. Ano po? Yung pagkakasabi ng demographic makeup, saka yung anong profession. Diba? Isang magtatanim ng gulay, isang nag-aalaga ng baboy. So, pag ganun ng officer, lahat patatanggal natin. Lahat na ibibigay natin sa servisyo sa kanila. Kasi alam natin yung sitwasyon. May nagre-represent. Ano po? Kasi kung agree ba lahat na dito? Agree ano? O, meron magtatanim ng gulay, may mag-ninyo. Sama nyo sa officer ninyo. O meron mag-aalaga ng hayop, mangingisda. O at least yung lahat ng concern na mga members, makaparehas ng kanya okupasyon, ay bibigyan niya yung produkto at servisyo kaya. Kasi alam niya mismo kung ano ang sitwasyon. Okay? Yun lang yung sinasabi dito. Dapat persigihin ng board na magkaroon ng balanse at pagkakaiba ng karanasan. Diba? Bigyan natin, dapat maintindihan. Gaya ng paliwanag ko ngayon, dapat maintindihan ng lahat ng sektor o yung lahat ng okupasyon dun sa mismong members ninyo. Okay? Lalo yan, ang lawak ng agriculture. Yung iba kasi, ang sinasabi lang dyan, lugar. Pero kung sa inyo, isa lang ang lugar, yung magkakagagong sa Pulilio, pwede na ho, dun sa okupasyon na o sa mismong trabaho. Accountability. Ang board ay formal na nananagot sa General Assembly. Hindi ho sumasagot ha. Hindi ho nananagot yung ibig sabihin sumasagot ng pabalang. Ang sinasabi ho din kayo ho ay may obligasyon sa kanila. Ang desisyon ninyo ay dapat makabatay sa ikabubuti ng General Assembly. At iisipin lagi iyon. Kaya kayo na andyan sa upuan nyo bilang board ay hindi dahil sa inyo. Dahil kayo ay pinili ng General Assembly, pinagkatiwalaan kayo na umupo bilang board. Kasi alam nila na lahat ng kanilang issues and concern, magdidesisyon kayo ng para sa kanila. Sa ikabubuti nila. Ang responsibilidad nyo. Dadalawang isip na kayo. Pwede ba naman? Pwede ba magbaka
isa. Balik. Yun. Ang tungkulin at responsibilidad daw po ng board, mga committee at tagapamahala ay dapat malinaw na nakasaad saan? Sa bylaws at iba pang mga patakaran. At ito pa, pwede nyo mong gawin para sa akin kasi maganda yung, di ba, taking. May pinipirma kayo. Samahan nyo ng isang papel kung saan nakalista lahat ng tungkulin niya bilang isang officer at papirmahin nyo rin. Para wala siyang lusot na, hindi ko naman alam na responsibilidad ko yun eh. Ay, bakit may pirma ka? Oo, may receiving card kayo. Ewan ko lang pag hindi nakatanggi, hindi na makakatanggi mo. Pati po sa appointing officer gawin ninyo. Reminding lang din po sa kanila kung ano yung responsibilidad nila bilang officer at tinanggap nila yun. Kasi pag diba, kapag pinirmahan mo, naiintindihan ninyo at tinatanggap ninyo kung ano ang laman ng dokumento. So, bawal na itanggi. Okay? Bawal itanggi kasi may dokumento. Okay. Tungkulin ng board na magtatag ng stratehiyang direksyon, mag-aproba ng mga patakaran at subaybayan sa pagpapatupad ng management ng mga patakaran at tagumpay ng target. So, ikaw bilang board, kailangan meron kang strategic direction, saan ba tayo pupunta? Yung bang direksyon na yan ay ayon sa ating layunin. Baka naman tumataliwas na. Wala yung strategic direction ninyo. Kung yung inyong layunin ay nasa kanan, kayo pakaliwa. Wala akong kwenta yun. Yung pagpaplano niyo, dapat nakaayon kung saan yung gustong sa layunin ng inyong kooperatiba. Siyempre, nag-approve ng mga patakaran at pagpapatupad po ng mga polisiyang ibinibigay sa ating management. Titingnan nyo kung nasa target pa si management o wala na. Tungkulin ng management na ihanda ang plano at budget, patakbuhin ng negosyo, ipatupad po yan na, hindi ipatupad. Ang mga patakaran na inaprubahan ng board at makamit ang mga target na itinakda. Kaya tayo nagpa-planning and budget, kaya din tayo gumagawa ng mga objectives, doon pinakikita kasi key result area, planning objective, activities, ang sunod dyan, output, target, tapos output. So, dapat yung target ninyo, anong target ninyo, ma-achieve ninyo sa output. Doon natin masasabi na kayo ay performing o kaya nagtatrabaho talaga. Okay. Pagdating sa individual, andyan ang integridad, kakayahan, pangako. Pagdating dito, ang pinag-uusapan na natin, ano ba integridad? Dapat daw po magpatibay ang kooperatiba ng isang code of conduct na malinaw na nagpapaliwanag ng tamang pag-uugali. Ang mga direktor o manager ay hindi dapat magkaroon ng criminal o civil na background. Kaya laging sinasabi sa amin RD, ng regional director namin. Gawin ninyo ang isang bagay ng tama kahit walang taong nakabilang. Yun yung integridad. Nagawa kayo ng tama kahit walang nakatingin ang ibang tao. Yun ang integridad. Kayo bilang officers, ganun din. Kahit alam nyo kayo lang na may alam, gawin pa rin ang tama. Yun ang integridad. Sabi dito, ang agarang miyembro ng pamilya ay hindi dapat sabay na naglilingkod sa board o sa management. Yan yung kwento ni Ma'am Loisa na serman, tatay ay asawa, si serman ng ama, anak ang manager o treasurer. O kaya, serman ng ama, manager ang asawa. Di pwede yun. Bakit? Sa batas ng Pilipinas o sa batas natin o kahit sa ibang bansa, kapag kayo mag-asawa, ang trato sa inyo ay iisa.
eh bawal ang dual function sa oo. Ano? Naintindihan niyo yan yung pag-asawa tapos meron pa rin position sa oo. Hanggang maaari. Man-board, huwag kayong mag-a-appoint ng kabataan. Iwasan niyo po. Kung ayaw nyo magka-issue, kahit wala kayong ginagawang masama. Kahit sabihin natin na wala naman kami balak gumawa ng masama. Pero sa tingin ng ibang tao, kulang na tayo ng board. yung madudumi ang isip, walang magawa. Hindi mag-isip ng masama. Sa ibang tao, masama ka rin kayo. Eh, hindi naman po talaga tama. Basta hanggang kay degree of conceptuality and affinity. Ay, sunod. Ang isang direktor ay dapat makikilahok sa mga talakayan at pagboto sa mga bagay na kung saan siya o ang kanyang pamilya ay may potensyal na salungat na interes o conflict of interest. So kapag ganito po ang sitwasyon, kunwari, may board of meeting kayo, ang isa sa agenda, kapatid mo, bibigyan ng kaparusahan. Anong gagawin? Kukonsid daw. O kung mas maganda, labas kayo ng board room. Pag agenda na yun, kasi naka-agenda naman. Labas kayo ng room. Hayaan yung ibang member ng board ang mag-decision. Huwag na kayo makisaw-saw. Ano po? Ay, dilalaga, chairman po ang kapatid. Ay, di vice chairperson po, ibibigay po niya ang floor sa vice chairperson. Hahayaan niya, I will step up on this agenda and I will give the power and to the vice chairperson. Oh, labas po. Lalabas siya sa room. Kakatok pa rin daw po. O, sige sir. O, yan, kakatok. Kasi parliamentary tayo. Kakatok. Opo. O, ganun po. Lalabas. Kahit na anong position, vice chairperson ka man, chairperson ka man, kahit secretary ka, lumabas ka. Tawagin mo si treasurer at si treasurer mo na ang magme-minutes kasi kapatid mo ang employee. Alam nyo, iwas po sa inyo. Bakit sa inyo, ha? Unang-una, kapag kumampi ka sa co-op, magagalit ang kapatid mo. Pag naman kumampi ka sa kapatid mo, magagalit naman ang co-op mo. Eh, di anong gawin mo? Huwag ka nang makialam. Iwas po, sorry. Pero yun yung tama. Kasi hindi mo pwedeng pakalman ng decision. Kasi alam mo may mali, may investigasyon, di ba? So, walang maihahabol sa iyo na dahil ginamit mo yung powers mo, kaya na-absorb to. O gagalitin ka naman ng kapatid mo, kaya pinarusahan siya dahil gawa mo. O, di ba? Ganun lang naman yan. So, iwas-iwas lang po. At pag naman kayo, siyempre lumabas naman kayo, ang kapal naman ng mukha nyo pag nag-stay pa kayo sa loob ng room. Alam nyo lang kayo ang pag-uusapan. Eh baka manindak pa kayo ng ibang miyembro na tatasan pa ng nila, umuo ka. Wag naman ganun. Ayaw natin yan. Kaya ang board ay mag-a-approve ng uutangin ng isang board. Isang director o ng manager. Make sure po, yung iwasan natin ang utang mo, process mo, release mo. Saya no. Kumain pa yun yan. Utang mo, process mo, approve mo, release mo. Yun. Tama. Apat yun eh. Bawal yun, ha? Lalo manager. Make sure ho na ang pipirma ng inyong credit ay yung ng utang o release ng pera sa inyo ay hindi kayo. Kasi meron po kasi kapangyarihan dito ang manager na hanggang saan pwedeng pumirma. Based po yun sa codified approving signing authority. Yun po yung listahan ng mga sino at ano yung pwedeng aprobahan ng mga opisyalis.
Ngayon, si manager kasi usual, mga 50,000 ang bilong ng loan o 5,000 ang bilong loan, pwede si manager ang pumirma, mag-process. Kahit hindi niya itaas sa board. O, 5,000 ng 5,000 ang inuutang ni manager. Ay dahil sa kanyang kapangyarihan, pwede mag-abuse. Pero kung nasa pulisiya na, meron kang karapatang mag-approve ng mga loans below 5,000 except your loan na kailangan mag-approve ay ang chairperson. Si chairperson, ganun din. Kasi wala siyang limit sa pag-approve ng loan. O pag naman siya nag-loan, papayag kayo? Pirma niya din? Release niya din? Hindi. Ibigay ho yung karapatan ng pag-approve sa ibang miyembro. So, bawat miyembro ganun din po. Para sigurado ho, walang mag-abuse ng power natin. Ito yung sinasabi niya ng Loisa na ang mga direktor na may tatlong buong delinkwente ng pautang ay dapat pagsamantalang alisin sa posisyon. Dito naman po mahalaga yung tinatawag na dokumento ng DOSRI. Directors, officers, staff, and related interests kung saan inililista natin ang mga past due ng bawat director, committee members, ng mga staff ninyo, kasama ang kamag-anak. So, every time na mag-meeting, maganda na meron kayo na. Bakit? I-remind nyo sila na kailangan magbayad sila, lalo kung kamag-anak ninyo. May isa namang board dito, dati, kinuwento sa akin, ma'am, di ba tinuro nyo sa amin yung DOSRI sa akin? Oo, di ba tinuro ko sa inyo yun? May incident kami nangyari. Nang dahil sa DOSRI, ang dami namin na-close, na-out. Ibig sabihin na settle. Kasi na, ang ginagawa nila, every monthly meeting, binabanggit yung DOSRI. And yung mga officer, nahiya kasi mga kamag-anak nila. Siyempre, maririnig na kamag-anak nila, isa ng community. So, ang nangyari, yung mga board of directors na nagsasabi, uy, bayaran na kayo, utang mo kasi dito kami na ganyan. Tapos, meron isang board of directors na wala nang ginawa sa kapatid niya kung hindi sabihan na magbayad. Hindi pa rin daw nakiklear yung name ng director. So, wala na daw siyang ibang kamag-anak, yun na lang, pati sa hindi naman siya past due. Alam mo ang ginawa? Diba, binayaran. Pinayaran yung utang ng kapatid niya. Tapos ang sabi kay manager, subukan mong pautangin pa ulit yan, hindi na ako magbabayad. Huwag mong sasabihin na binayaran ko, sinilin mo pa rin. Kasi nahihiya na siya. Parang late yung name niya, tapos yung paulit-ulit daw, mga 3 buwan daw ata siyang kinukulit na yung kapatid niya hindi nagbabayad. Nainis na. Binayaran na yung utang ng kapatid. Sabi, huwag yung pautangin ulit yan. Hindi ko nababayaran. Tawa ako, sabi, tingnan mo nga naman ang ginawa ng pangunguli. Diba? Kasi kayo iron mo, then ayaw natin na may masasabi dun sa mga officers natin. Siyempre, may mga kamag-anak kayo, kahit sabihin nyo kayo ay nagbabayad, baka dumating sa chismis, kaya hindi yan sila nagbabayad kasi void ang kapatid. Kaya hindi nagbabayad kasi manager ang kapatid. Diba? Yung mga ganang klaseng chismis ang ikamamatay bunga kooperatiba ninyo. So kaya kayo bilang officer, responsibilidad nyo sabihan na maging role model kayo na hindi ako past due. Yung mga kamag-anak ko naririnig ang sumabayad. Hindi naman maiiwasan. Ang sa atin mabawasan naman. At saka alam nila na alam nyo. Yun yung mahalaga dun Alam nila na alam nyo at kayo naman gumagawa kayo ng paraan na i-remind din yung mga kamag-anak nyo. Hindi yung wala kayong ginagawa bilang board. Kamag-anak pa. Ano po? Kakayahan. Ang lahat ng mga miyembro ng board ay dapat mayroong pangunahing kakayahan lalo na sa kaalaman na pananalapi. Kaya nasabi ko, mag-aaral tayo tungkol po sa pananalapi at mga SFS natin dyan, yung mga terms sa accounting.
Mga individual na kasabi ay dapat din magkaroon ng sapat na kaalaman at kasanayan na kinakailangan upang pamahalaan ang kanilang negosyo at mga siwa ang magsagawa ng kanilang mga karapatan at responsibilidad sa kooperatiba. O dapat, isasalin natin sila sa mga trainings. Okay? O kaya, pag kayo utay-utay na, lumalaki na ang mga education and training pa ninyo, sama na natin yung mga members ninyo. At isiguraduhin po na lahat ng officers ay nakaka-attend ng pagsasama. Okay? Ang dami libre. Ngayon, o sige, kung meron kayong time, tomorrow, yung mga officers ninyo na hindi naka-attend dito, meron po kaming online tomorrow CMZ. Ito din po. Online po yun. Kahapon at ngayon, online din po yun. Ang nagkandak na ho, tao ko, dun sa regional office. So, aming limit ay 300 per online. Pero, siguraduhin, malakas ang internet, pipicturan ninyo ang sarili ninyo kung kayo madamihan na nakaharap dun sa screen at hanggang maaari, pag kayo madami, bukas ang camera para kita namin na madami talaga kayo. Dito po, bibigay ko mamaya. Binigay ko yung transfer, bibigay ko na lang sa DC ninyo. Ano po, nabigay ko na. Ay, DC na kayo, diba? Sa kanila? Wala. Wala. Paano kayo paano na, nasabihan? Paksedo? Sino kanta ko sa Paksedo? Pabigay, Jordan, bibigay ko sa iyo. Okay. O, sino yung kakonekta mo dito? Bigay ko sa iyo. Ate Daisy, kung ano yung Bakit lang? Para sigurado na maibigay nyo ngayon. Siguraduhin mo na malakas ang internet na kapag-attendance. Yung instruction po. Kasi sayang. Pag nakita namin hindi talaga attendance, tapos na andun, tapos wala siyang mapakitang katunayan na umattend, yun namin binibigyan ng certificate. Kasi doon na lang po kami, yun na lang ang requirement ay online na lang. Ano po yan? Ay, hindi po kasi ako kasama. Kay Jordan ko ibibigay. Jordan, ano nga ba ang pangalan mo? Sino nga? JD. Napaka-arte na pangalan mo. Pinapahirapan pa ako. Send mo kung kahit sino sa kanila nakaklose mo din tapos forward na lang ako sa mga kanila. Jordan doon daw sa 3rd district. PCD wata yun. Pinenda namin yan sa yung mga CDS po ng session. Ano sa mga hindi nakatapos, 2 araw yun. Kung kayo ay micro, isang araw lang kayo atin. Kung kayo ay small, 2 araw atin. So, ganun po ang ginagawa namin. So, mas madami kayo ng first day, yung second day, mababawasan yan. Kasi yung mga micro, hindi na natin. Yung mga libre training kasi, sayang. Pag punta, lalo pag kami nag-announce. Opo, may certificate yung same yung katumbas yun din. Hindi lang face to face. Kaya lang mas right fit kami. Pag nakita namin na hindi naman talaga, meron po kasi akala nung co-op na mauuto kami. Iisa lang ang account na ginamit, wala pang mapatunayan na sila ay magkakasama. Lahat ng officer inilagay, o di ko mga isyuhan ng certificate of training. Bagyan niyo ako ng picture na kayo naka-attend lahat. Ako hindi naniniwalang 33 na andun. Kasi ayaw magbukas ng camera. Ay, hindi pwede yun. So dapat tunay na umattend. Online na nga lang. Diba? Ang requirement na may malakas na internet. Tinawa po, attendance, unahan lang po, sir, kasi 300. Nilimit, dati kasi nagwa 1,000 ako. Sumakit nga ang ulo ko dun sa mga pasaway na hindi naman tunay na atin. Kaya sabi ko, 300 yan yung interesado laang. Kasi kung yan ay interesado talaga, makikipagunahan yan din sa
300 na libo. Anong oras po, ma'am? Alas 9 po yun hanggang alas 4. Pero bago ho, ito yan ha, bago mag alas 9, maghanda na kayo kasi madami nang nakapila kahit hindi pa bukas yung Training food. Sabi, nakakapuno kami ng bago mag alas 9 na rin. Ay, yung bang member? Kasi binubuksan namin maaga kung magbubukas. Lalo kapag yan ay lalo kayo naghahabol. So, ano ang dating? Sa bahay. Okay, sunod. Hindi na sa bahay. Tapos na ba ito? Yan! Ito. Ay! Alam mo ito, natuwa ko kasi nung nasa training namin nag-conduct, taga-UP Diliman, strategic, competency ata yung competency planning ginawa namin, o strategic planning. Diniscuss niya ito. Hindi naman ito, pero diniscuss niya ito. Na ang bawat ang isang leader daw po talaga ay dapat may skill, behavior, at knowledge. At yung mga skills na yan at behavior na yan, masasabi mo, kapag meron ka, ikaw ay isang magaling na leader o competent na leader. Okay, kayo ba? Tanungin niyo sa sarili niyo, habang pinipicturean niyo yan, skill, marunong ba kayo makipag-negotiate? Sa mga miyembro ninyo o sa mga kausap ninyo. Pangalawa, Yes. magaling ba kayong makipag-communicate? Yes. Pagdating sa communicate, hindi lang po salita. Kailangan marunong din kayong Mag-isip, makinig. makinig. Kasi ang good communication is dapat you're a good listener and good communicator. Okay, good speaker. Okay, pangatlong skill, problem solving. Ayaw mo bang mag-isip ng solusyon sa problema? Pang-apat, change management. Kapag may bago na o nagpalit ng mga empleyado o mga officer, makakasabay pa rin ba kayo? O magagawa niyo pa rin ba ang tungkulin ninyo bilang leader? Coaching at mentoring. Ang coaching, yan yung pinapayuhan nyo ang isang tao kahit hindi kayo parehas ng trabaho. Dialabas mo yung mga strength at weaknesses ng isang tao, ina-encourage mo siya kahit naman wala kang connection sa trabaho niya. Tinutulungan mo lang sa maging maayos ang buhay niya. Pag sinabing mentoring, parehas kayo ng trabaho. Tinuturo mo sa kanya kung ano ang alam mo. Kung sakali maka-encounter ka ng ganitong problema, ganito yung gagawin natin. Ganito yung ginawa ko, baka gusto mo ngayon. Kaya dapat, ganito ginagawa mo para mabilis kang matapos. Yun ang mentoring. Kung hindi ka natatakot na balang araw o siya ang papalit sa'yo. Kasi tinuturo mo na sa kanya kung ano ang alam mo. Yun ang mentoring. Behavior, building trust. Mapagkakatiwalaan ba kayo? Pangatlo, may focus at drive ba kayo? Baka naman, makakita lang ng sexy, nagdi-discuss ka, biglang nawala dahil may dumaan na sexy. Nawala ka na sa dinidiscuss mo. O kaya, nagka-love life lang, hindi na makatrabaho. Karing. Na-in love, ayan. Na-in love ako, yung co-op, naging, ano naging nangyari na sa co-op ninyo? Pag gano'n, broken-hearted na yung co-op kasi hindi na first love. Alam mo, system thinking. Ibig sabihin nito, nagkakaroon ng sistema. Nagkakaroon ninyo ng procedure, nagkakaroon ng pag-aayos. Marunong kayo mag-ayos. Pag sinabi natin ito yung policy, o paano nyo ngayon niya maayos, o ano yung sistema na gagamitin natin. Hey, conceptual thinking yan. Conceptual thinking yan. Conceptual thinking, konsepto. Ano yung mga pwede, yung mga bago? Anong proyekto? Yun. Pag marunong kayo mag-isip ng mga aktibidades na yan para makuha ninyo yung goals natin. Emotional intelligence, mahalaga ho yan. Yung dapat marunong kayong mag-control ng emosyon ninyo. Nakipag-away ka sa asawa mo sa
bahay, pupunta ka sa board meeting, may hindi na ulam. Pwede ba iyan? Hindi. Iiwan mo dun sa bahay ang problema mo. Doon mahirap. Sasabihin nila, hindi na po ganun. Oo, pero kontrolin mo yung sarili mo. I-remind mo yung sarili mo, ibang sitwasyon na to, hindi ka dapat dito nagagalit. O hindi ka dapat dito kahit ang ulo. Kasi hindi mo naman kaharap ang asawa mo ulit. Board of directors ang kaharap mo. So bakit sa kanila mo ibibigay ang galit mo? O kaya naman, sobrang mabait. Sige na, pagbigay nila yung anak nito ay ganyan, gano'n. Minsan, kaya kayo inabuso, hindi mo masamang maging mabait, pero dapat may limit na pagiging mabait. Kasi kaya na lang nakakabuso, kasi ito yung emotional lagi. Lagi na lang paiyak, lagi na lang pahawag. Yun. Bawal po yun sa pagiging leader. Knowledge, finance, marketing. Dapat marunong ka sa pananalapi. Sa marketing natin, dapat marunong ibenta ang co-op mo. Ang binibenta mo dyan yung co-op mo. Para mapasa iba. Sarili mo yung binibenta mo. Aba, ay sarili mo yung co-op. Pinapakilala nyo lang yung co-op. Okay, human capital. Dapat alam ninyo ang strength at weaknesses ng inyong mga tao, mga officers. Saan siya magaling? Anong kahinaan niya? Kasi pag gano'n, na-question nyo sila sa dapat nilang trabaho. Diba? Pag human capital kasi yung mga empleyado yan ng mga officers. Strategic planning, marunong kayo mag-strategic planning at syempre, magpatakbo kayo papato ng business. Ano po? Lahat yan, sabi natin, yung kinakailangan para maging competent leader o competency model natin. Yan ay applicable sa ating kooperatiba. Okay? Tatandaan po. Pangako. Pangako sa iyo, kababer. Pagkalaban. Pangako ng Katniel, wala na. Balik natin kay Katniel. Kasi na-aware ko sinong Katniel dito. Wala. Ay, kala ko may iiyak eh. Nahihiya lang, ma'am. Ano? Ha? Nahihiya lang yung mga yan. Nahihiya lang? Kasi alam nila Nakaupo na. Ay, nakaupo na daw. Okay, pangako. Ang mga direktor ay dapat handa at maggagawang gawin na ipagkaloob ang kinakailangang panahon para sa kooperatiba. Ang madalas sa pagkabigong dumalo sa mga pulong ng board ay maaaring maging resulta sa pagpapaalis. So, bawal lang pala absent. Lalo yung consecutive absences. Nakaw! Parang nasa batas, 3 consecutive absences sa meeting. Pwede na siya kick out. tanggalin o pakiusapang bumaba. Okay, sunod. Ang mga direktor ay dapat galangin ang desisyon ng board na sunurin sa lahat ng patakaran na pinatibay at hindi alintana ang personal na opinyon. Yun yung sinasabi ko sa inyo na kapag sinabing approve, kahit hindi disapprove, ang sagot, approve. Ayan, hindi nyo opinion nyo doon. Kasi nag-decision na kayo as one. Eh, Aswang. aswang daw. Mahirap ang desisyon ng aswang. Ay, sunod! Hindi na lang! Nasa 20 slide na lang. Ano oras na lang? 20 na lang, 58. Kaya. Alas 3. Alas 4 tapos tayo dito. Okay, sunod. Mabuti katangian ng isang governance. Mabuti katangian. Mga katangian ng mabuti governance. Sabi na si Ma'am Ivy. Okay, 8. Una, nakikilahok. Pangalawa, sumusunod sa panuntunan ng batas. Pangatlo, transparent. Pang-4, matugunin. Pang-5, consensus-oriented. Pang-6, patas at komprehensibo. Pang-7, mabisa at mahusay. At pang-8, nananagot. O, hindi ulit ito yung sumasagot ng mga bata. Hindi ito yung mapag o magulang ay sinasagot. Okay, nananagot po. Kaya nakikilahok. Ang pakikilahok ng mga kasabi, ang pundasyon ng mabuting pamamahala. Bakit? Kasi pag sila ay
involved, alam nila din ng mga patakaran. Ina-approve nila. Diba? Alam nila na dapat involved sila sa nila pagdating sa pamamahala. Siyempre, pag alam nila yung policy, sila involved, susunod pa sila. Susunod kasi alam nila na inaprubahan nila yun. Ang pakikilahok ay maaaring direkta o sa annual General Assembly o kinatawan intermediate sa pamamagitan ng mga opisyales. So, dapat tayo ay magiging involved sa ating kooperatiba kung gusto natin magkaroon ng mabuting pamamahala. Sumusunod sa panuntunan ng batas. Ang mabuting pamamahala ay nangangailangan ng makatarungang legal frameworks na ipapatupad ng walang pinapaboran. Yung legal frameworks, yung ethics, code of ethics natin, yung mga policy natin, yung mga patakaran natin. Ay para alam natin, meron tayong reference. Kung may nagkamali, may titignan tayo dokumento. Ang mga mabuting pamamahala ay nangangailangan din ng ganap na proteksyon ng mga karapatan. Hindi na yan kailangan ipaliwanag. Alam naman natin lahat na tayo ay may karapatan at hindi pwede tanggalin sa atin. Transparent ang paggawa at pagpapatupad ng mga desisyon ng sa isang paraan na sumusunod sa mga patakaran at regulasyon. Kung wala tayong i-skip, hindi dahil kumarin siya, di nun na sa masusundin dun sa patakaran o regulasyon. O meron na kayong hindi ipapatupad na batas. Malayong magagamit ang direktang makukuha ang impormasyon kasi transparent nga tayo, wala tayong nililihim. Ang pagbibigay ng sapat at madaling maintindihan ng impormasyon. Sa pagbibigay naman ng impormasyon, hindi yung kailangan pa nilang mag-Google search. Ano po? Kung kaya i-Tagalog, Tagalogin. Huwag nang mag-English. Hindi naman po sinabi na bawal gumamit ng Tagalog. Lalo pagdating sa mga informasyon. Kung kaya niyo siyang Tagalogin. Kasi alam naman natin na hindi lahat talaga mahilig mag-English. Ano po? Layman's term din. Matugunin! Ang sabi sa matugunin, kinakailangan sa mabuting pamamahala na ang mga institusyon at mga proseso ay sinusubukang makapaghatid ng serbisyo sa lahat ng parokyano sa loob ng makatwirang paraan. Kaya sila sumali sa atin para ma-access nila ng madali yung products at services. Bakit nyo pa sila papakinapan? Siguraduhin lang ho na yung mga binibigay o mga pangangailangan nila maibigay kung kailan talaga kailangan nila. So, meron naman tayong frame o yung pagpaprocess, pero hindi naman po yung tipong puti na ang mata, hindi pa nadating ang kailangan. Ano po? Hindi na niya kailangan kasi wala na, tapos na ang problema sa kanya lang ibibigay. Hindi naman gano'n. Ano po? Dapat meron tayong sinusunod na time frame. Kasi yun sa process natin. Sa amin nga, sa charter namin, merong oras at time sa pagpaprocess. So kami nga hindi nakaka-perfect, hindi lalo pa tayo. Pero isikapin natin na maibigay talaga sa atin. At least meron kayong nagsasabi, dapat ma-process na to kasi ganitong araw lang. Diba? May due date kayo at ganyan. Consensus-oriented. Ang mamamagitan ng iba't ibang mga interes upang maabot ang isang malawak na pinagkasunduan kung ano ang pinakamahusay na interes para sa buong organisasyon at kung paano ito makakamit. Maging colleagues at Marites, magtanong-tanong tayo. Ano ba? Wala, issue kayo ngayon. Magtanong-tanong kayo sa mga membro. Kung gusto nyo, magkaroon kayo ng suggestion boxes sa feedback form para alam ninyo kung ano yung kanilang opinion dun sa ating mga polisiya na ating ipapa-approve, yung mga bagong batas, o kaya yung businesses na gusto pa nilang itayo. So, kung ano ang kagustuhan ng nakakarami at para sa kanila, yun yung sinasabi natin, consensus oriented.
Okay. Patas at komprehensibo ang pagtitiyak na lahat ng miyembro ng organisasyon ay nakakaramdam na mayroon silang kaya dito at hindi nakakaramdam na binubukod mula sa nakakarami. Lahat ng mga pangkat, lalo na ang pinakamadaling matukso, ay may mga pagkakataon upang mapabuti o mapanatili ang kanilang pagiging mahusay. Dito dapat ramdaman ang inyong miyembro na hindi porket maliit ang kanyang ambag o saping puhunan, hindi niya masaya tumapansin. Dapat dito din ramdaman ng mga naligaw ng landas, ibang landas ang tinaka, bibigyan nyo pa rin sila ng pagkakataon na bumalik sa inyong cooperative. Gaya sinabi ko na dapat na bibigyan ng imbitasyon pag General Assembly. Diba? Para ho, pag binigyan sila ng imbitasyon, alam nila na may pagkakataon sila umalit ulit ng General Assembly, maaari bumalik ulit sila sa kooperatiba, sa tamang daan. Magbabayad na sila ng sabing puhunan o kaya magtatangkilik na sila. Okay. Kasi alam namang, mali na nga sila, hindi na nga sila natin ng General Assembly, hindi nyo pa yun kayatin. Paano yan babalik? Paano nila itatama yung mali nila? Mabisa at mahusay. Mga proseso at institusyon ay nakakabigay ng mga resulta na nakakatugon sa mga pangangailangan ng lipunan habang isinasagawa ang pinakamahusay na paggamit ng mga kapagkukunang yaman mula sa kanila. Wastong paggamit ng likas na yaman at ang pangangalaga sa kapaligiran. So, meron po kasi tayong mga agency o institusyon na nagbibigay naman po ng tulong sa kooperatiba. Dapat kung ibinibigay nila, pinapakalaga natin at kung saan talaga gamit, yun po yung ating gagawin. Para naman po sa mga likas na yaman natin, lalo tayo, mga agriculture, alam nyo kung gaano kahalaga ang environment. So, huwag tayo gagamit ng mga bagay na ikasisira nito kasi doon tayo kumukuha ng ating kinabubuhay. Ano po? Pangalagaan natin ang environment. At syempre, nananagot. Pag sinabi natin nananagot, ang mga opisyal ay may pananagutan sa mga parokyano at sa mga regulator at publiko. Hindi mapatupad daw ng walang transparency at rule of law. Tatandaan ninyo kung ano man yung pagkakamali ninyo o maling ginawa ninyo, meron niyang karampatang parusahan. At walang protektado sa batas. Walang ligtas pagdating sa batas. Kung kayo'y nagkamali, dapat kayo'y patawag ng kaparusahan. Okay. Pagdating naman po sa mga karapatan, tatandaan natin lahat kayo ay may karapatan at sisikapin hindi iyon matatapakan o hindi maibigay sa inyo. Okay. Yun po yung nananagot. Hey, yan, pangunahing aktor. Hey, sino nga ba ang aktor ng co-op? Sino ang best actor? Sino ang mga best supporting actor? Sino ang kontrabida actor? Ay, hindi o. Pero usapan nito yung role. Pag sinabi natin actor, ano yung role? Sino yung mga gumagampanan ng mga role sa kooperatiba natin? So, meron tayong tatlong pangunahing actor. Ang shareholders, so yung ating mga members, board of directors, at syempre ang management. Okay. Sabi dito, ang shareholder daw, sila daw may maliit silang tinig sa pang-araw-araw na pamamahala sa operasyon. Tama naman, di ba? Hindi sila pwede mangailang sa operation sa business. Hey! Ngunit, may karapatan naman silang maghala. Nino? Ng mga director na aantabayanan ng kanilang mga interes at upang makatanggap ng impormasyon na kailangan nila upang gumawa ng mga desisyon sa investment at pagboto. So, hindi sila masyadong napapakinggan sa business operation. Operation na po yun, hindi naman po sinabing expansion sa pagdagdag. Business operation. Pero, meron silang karapatan
kabumoto ng board na siya mismo mag-manage no business. Diba? Hindi sila pwedeng direktang mangialam, pero dahil sila ang nagboto ng mga board of directors, yung mga board of directors ngayon ang mag-manage para sa kanya. So, yun ang nangyayari. Para naman po, i-guide sila na pagdating sa mga polisiya, i-approve. Doon naman sila ginagay ng board, di ba? Kaya nagre-report. Kaya nagre-report doon General Assembly, kaya nagbibigay yung mga accomplishment yan para si General Assembly makapag-decide doon sa mga policy na ipapatupad doon sa business. Mali, no? O wala yung isa? Ano kayo mangyayari? Ano? Gulo na. Ay, pinangasiwaan ang pagganap ng management sa ngalan ng shareholders. Kaya sinabi ko, hindi nga nangyayari si shareholder, pero si board of directors naman ang binibigay mo ng karapatang mangailang o mag-manage. Si management naman, pinatatakbo daw po niya yung pang-araw-araw na operasyon ng kooperatiba at pinapaalam naman sa board yung katayuan ng operasyon. So, siya nakaharap sa business operation pero reporting siya kung ano ang nangyayari sa board of directors. Okay, yun ang role ng management. Yan. So, sabi dito, mukhang matatapos ako bago mag-3:30 January 4. Sana lang, dalawang topic na lang. Tungkulin ng board. Sunod ay relasyon ng board. Kung tama ako ng ano ang tungkulin ng board? Ito na naman. Tapos na po, akala ko tapos ako sa 20. Taray. Ito ba po? Dagdag natin yan. Okay. Dagdag ninyo ang 6. Tama ba? 1, 2, 3, 4, 5, 5 pala. 28. Okay. 23 plus 5. Okay. 28 na. Sabi dito, magbalang ka sa mga patakaran, pangasiwa ng management, pamahalaan ng panganib at krisis, isulong ang kooperatiba at isagawa ang mga administratibong tungkulin. Isa-isahin natin. Una, magbabalangkas daw po ng mga patakaran. Kapag kayo ay gagawa ng mga patakaran, lagi ninyong tatandaan o isaalang-alang ang mga sumusunod. Ano ba ang layunin at prinsipiya ng inyong kooperatiba? Organisasyon at staff. Sino yung mga tao ninyo? So, gagawa kayo ng patakaran, iniisip po ninyo yan. Operasyon at infrastruktura, mga produkto at serbisyo, at lalo ang inyong financial management. Yung inyong pera. Yung pananalapi ninyo. Lagi niyang iisipin kapag kayo gagawa ng mga patakaran. Sa pangisawaan naman po, o i-manage natin ang management, una, pagplano na kayo ng succession plan o sino ang hahalili sa mga management ninyo, lalo dun sa mga importanteng tao na kapag nawala, hindi nyo alam ang mangyayari. So, di ba kanito sa inyo sa Batangas na wala siyang pinagpilinan? Meron naman akong coach dito, nagka-cancer siya. Tapos nung nalaman niya, final stage na, binigyan lang siya ng 6 months. Taning na. Ginawa niya, hindi siya pumilit na hindi magta-turn over. So nung na-redo na siya, tapos, okay ang kooperatiba. Wala silang naging problema. Pero masakit para din sa kanila na habang nagta-turn over, ganun yung sitwasyon. Pero sabi ng manager sa kanila, hindi ako papayag na mawawala ako nang hindi maayos sa kooperatiba. So, kahit mangiyak-iyak na sila, every time na magta-turn over, parehas pang babae. Wala silang nagawa. Turn over. At naging successful. Ngayon, parang medium to large ata sila. Diba? Kahit namatay si manager, tuloy pa rin ang buhay ni Coco. Okay,
po. In-assess? Hindi po. In-monitor? Hindi po. Ay, wala kayo kasi planning. Pag hindi nyo gagawin. Ano po? Dapat nakapagplano, in-implement. Pagka-implement, i-assess, i-evaluate, i-monitor ninyo kung tama ba yung pinagagawa ninyo. Baka iba't ibang direksyon ang pinuntahan. Ano po? Pag-unawa at pagsusuri ng tao ng plano at budget, lagi po yan, taon-taon. Make sure po na meron tayong target, tapos output. Pati yung accomplishment report gagawin po ha. Maganda yung magkasunod na. Pareto ang iyong objectives, programs, target, budget, time frame, responsible person, ang sunod, output, actual cost, yung implementation kailang conducted, magkano sino-sino ang gumawa. Para isang yan ng tingin sa inyo kapag gagawa kayo ng plano. Ano po? So, habang ginagawa nyo siya, nilalagay nyo na rin kung matatapos nyo, meron na rin pong monitor kasi nilalagay nyo din na lang pagiging output. Tumutong sa integridad at kaliwanagan ng mga pinansyal na salaysay at pag-uulat. Boy, huwag lang babasa, sabi nga, huwag lang basta tingnan ng financial statement. Uri natin din, ha? Okay, ano pa? Paggamit ng tagalabas na auditor at sa alang-alang independence issue, pinapayuhan ng management sa makabuluhang mga issue, huwag lang pong makipagsikahan. Okay? Pagsusuri at pag-aproba ng makabuluhang corporate action at pangsiwaan ang corporate governance. Yung pamamahala natin sa ating mga miyembro at empleyado. Pamahalaan ang mga panganib at krisis. Ang pagkilala sa mga posibleng panganib at krisis, dapat alam niyo yan. Ano-ano yung mga possible na risk natin at crisis. Pagguhit ng mga plano at mga patakaran upang kontrolin, paagaanin at puksain ang mga panganib at krisis. Pagsuri muli ng panakatahang mga risk and crisis management. So, kapag tayo may plano sa risk management plan, hindi po sapat na nandyan lang siya. Dapat tinitignan ninyo kung yan ba'y effective. Nangyari yung isang kalamidad, ginamit natin yung plano. Ano ang success rate? Yan ba'y 80% na na-implement ng tama? O meron pa tayong kailangan i-improve? Hindi porket nakagawa ng plano, yun na lang. Inaano yan, nare-review, tinitingnan ko ano yung mas magandang gawin. Pagsulong sa kooperatiba, pagdalo ng mga panlipunang pagkaganapan, pakikipag-ugnayan sa mga miyembro ng board sa pagitan ng mga pulong, pagsunod sa mga regulasyon at kinakailangan ng pamahalaan at federasyon. So, kailangan po yan. Ano po? So, makikita ninyo, makikilahong tayo sa mga government na event related sa kooperatiba at sa ating mga federasyon. Yung pagsali natin sa mga councils, kasama po iyan. Ano po? Siyempre, yung mga pag pinatawag kayo ng CDA para sa mga forums, atin din po tayo. At siyempre, administratibong tungkulin, nandyan po yung pagdalo ng mga pulong, pagtanggap ng miyembro, paghiram ng isang chief executive officer, gumanap ng housekeeping function. Okay, lahat po iyan. Okay, dalawa pa pala. Nagsabi. Sige, 5 minutes break, diretso na.